ano po yung ibang mga senyales na nakakaranas ng PTSD or yung post-traumatic stress disorder ang isang tao kung ito ay later on na nangyari, nakikita po, kunyari after Ah, several months na. yes, baka merong pagbabago siguro sa behavior niya, sa attitude niya, para siyang hindi na masyadong nakikisama sa mga kapamilya niya o hindi na nakikipag-usap. Yung parang he or she prefers to be alone. Yun yung mga gano'n na wala namang problema, no? But bigla na lang magkakaroon ng PTSD na bigla kuminsan ang response niya ay violent or talagang angry or iiyak, madalas na iiyak na gano'n at repetitive yung ano na yon, paulit-ulit yung experience na yon. Kaya medyo makikita natin yon sa isang nagsasuffer sa PTSD. Okay. Miss Jackie, yun pala yun, pwede natin tandaan yan dun sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood. Kasi in the Philippines, napakarami natin mga disasters. Ano po? Ganun din, Miss Jackie, dun sa mga nanay at tatay, baka sa sobrang problema din nila, Miss Jackie, dahil may mga na-witness sila na mga man-made and natural disasters, baka mahiroon na silang problema, hindi lang nila nanonotice. Ngayon, doktora, puntahan natin, gaano ito nakaka-apekto sa isang pag-iisip ng isang tao? And then, pangalawa, puntahan natin yung tungkol doon sa management nito. Kapag ka na-distinguish, na-identify na mayroon kang PTSD, ano yung dapat mo na gawin agad sa isang tao para makatulong ka? Halimbawa, nakikita mo na ito doon sa isang tao na nanggaling sa isang lugar na binayo ng napakalakas na lindol. So, how are you going to assess, how are you going to manage this? Paano natin sila matutulungan, Doktora? Let's proceed now dito sa management nito. Okay. Halimbawa, yung mga seafarers. Okay. Kahit na wala pa silang pinapakita, okay, at para sila na-expose na sa peligroso at saka sa mga dangerous occurrence, bigyan na kagad ng first aid. First aid, psychological first aid, okay? Kung halimbawa, may tinatawag tayong first aid, pero normally yon it refers to physical injuries and illnesses. Ito naman ay ang epekto ng mga yung mga workplace at saka mga international events na ganoon. So pwede kaagad-agad kahit huwag na maghintay ng may simptomas pa. And that's why halimbawa itong mga seaman na ito, sila ay binigyan kaagad ng psychological first aid ng Department of Health. Ganun din naman ang Department of Migrant Workers. So, ang psychological first aid, binibigay nila agad-agad. Parang prevention yon, okay? Para kung hindi man mangyari yung PTSD, at least alam na nila kung anong gagawin. Ngayon, yung psychological first aid ay pwede mo yung i-partner sa actual therapy, psychological therapy, or behavioral therapy. Dalawang klase yun, ano? Ang psychological therapy is basically consists of listening and understanding yung mga nangyari sa kanya. Pagkwentuhin mo yung mga tao o yung mga pasyente kung anong nangyari at paano ito nakaapekto sa kanila. At medyo wag mong i-interrupt kung maaari kung sila ay nagsasalita. Ayun, kung sila ay masyadong na-shock at hindi na makasalita, medyo bibigyan mo ng mga leading questions na pwede mong susugan. Pero ang importante ay ilabas ng
ng biktima ang kanyang nararamdaman, kung ano kanyang na-experience or na-experience, anong kanyang naramdaman, ano ngayon ang kanyang nangyayari sa kanyang pag-iisip, sa kanyang emotions. Siya ba ay takot, depressed, siya ba ay suicidal, o kaya nagbago ba ang kanyang behavior. Okay? So, ang importante po, yung una is assessment, mental health assessment, psychological assessment ng sino ina-assess, anong ina-assess diyan, yung kanyang thinking, yung kanyang emotions at saka yung kanyang behavior.